The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na nakatanggap ng isang sulat kung saan siya ay binabalaan na sukob ang kanyang kasal dahil siya ay mayroong lihim na kapatid sa labas. Ang pagpapakasal ay isa dapat sa mga pinakamasayang alaala na isang babae. Ngunit naging bangungot ang mga buwan bago ang aking naging kasal. Kaya hindi ko malilimutan ang aking kakaibang karanasan kung saan napuno ng katatakutan ang aking buhay bago ikasal. Ako nga pala si Lisa. Ilang taon pa lang kaming nagsasama ni George nang niyaya na niya akong magpakasal. Alam kong medyo mabilis ang mga pangyayari, ngunit totoo at matibay ang pagmamahalan namin. Kaya naman pumayag akong ikasal din agad sa kanya. Nagumpisa ang lahat nang makatanggap ako ng misteryosong liham matapos naming i-anunsyo ang aming kasal. Ipinaalam kasi namin sa aming mga Facebook na ikakasal kami sa loob ng isang buwan. Nakalagay dito ang isang babala na ang aking kasal daw ay magiging isang sukob. Nagtaka ako dahil sinasabi sa sulat na ako daw ay may kapatid sa labas. Ilang taon nang patay ang aking mga magulang kaya hindi ko sila matanong kung totoo ito. Kaya naisipan kong magpadala ng mensahe sa aking lola tungkol dito. At buong gabi akong nababagabag ng liham na ito. Hindi ako makatulog at nakatanaw lang sa labas ng bintana. Napaisip ako na tradisyonal at mapamahiin ang aking pamilya, kaya marahil ay hindi muna namin ituloy ni George ang aming kasal. Habang ako ay nagmumuni-muni, nagulat ako sa aking natanaw sa aking bintana. May hugis ng isang babaeng naka-wedding gown na itim ang nakadungaw dito. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit at duguan din ang kanyang damit. Nagsisigaw ako sa takot. At nang dumating si George, ay bigla na lang nawala ang babaeng nakaitim. Tinanong ako ni George kung anong nangyari sa akin. Ipinaliwanag ko ang aking nakita habang kinakalma ako ni George. Baka daw nadala lang ako sa pananakot ng liham na hindi naman sigurado kung totoo. Sumang-ayon ako sa kanya at sinabing hihintayin ko ang sagot ng aking lola para malaman kung totoo ang nasa liham. Ilang araw ang lumipas at halos makalimutan ko na ang aking nakita noong nakaraang gabi. Inaabangan ko ang sagot ng aking lola sa probinsya. Ngunit alam kong hindi ito sanay gumamit ng cellphone, kaya baka hindi pa nito nababasa ang aking mensahe. Isang linggo bago ang kasal, tinuturuan ko ang aking aso na magdala ng singsing bilang ring bearer namin sa kasal. Nasa tapat kami ng bahay noon nang makarinig ako ng tawag ng telepono, kaya iniwan ko ito ng saglit. Pagbalik ko, halos atakihin ako sa puso. Nakahandusay na sa sahig ang aking aso at nagsusuka. Nangingisay ito at nangihina na tila ba ito ay nalason. Sa sahig malapit sa kanya ay may sulat. Dinampot ko lamang ito at agad kong itinakbo ang aking aso sa ospital para maipagamot. Sa kabutihang palad, naging maayos naman ang naging lagay ng aking aso. Binasa ko ang liham at sinabi dito
na namatay na ang aking kapatid sa labas ng araw na natanggap ko ang unang liham. Naisip kong marahil ang nakita kong babae ay ang aking kapatid. Ipinakita ko kay George ang liham para paniwalaan niya ako sa banta ng sukob. Sakto namang nakatanggap ako ng mensahe mula kay Lola. Makakapunta daw siya sa aking kasal at ipinaliwanag niyang walang anak sa labas ang aking mga magulang. Hirap daw silang dalawa sa pag-aanak at milagro pa na ako ay nabuo, kaya imposibleng magkaanak sila basta-basta. Naniwala ako kay Lola at naisip na ituloy ang kasal. Naisip ko rin na malamang ay may nanloloko lang sa amin ng isang masamang prank o kaya naman ay may sumasabotahe lang sa aming kasal. Ilang araw na ang lumipas at dumating ang araw ng aming kasal. Halos nawala na sa isip ko ang mga sulat at ang sukob. Habang nasa simbahan, napuno ng saya ang aming seremonya. Ngunit naudlot ang pagdiriwang nang magtanong ang pari kung may tututol sa kasal at biglang may sumigaw na boses sa likod. Kitang-kita naming lahat ang babaeng nakaitim na damit pangkasal. Napasigaw ako sa takot at iniisip kong totoo ang sukob at minulto ako ng aking kapatid. Tumakbo ito palapit sa akin habang may dalang kutsilyo at akmang sasaksakin ako. Ngunit naharang ito ni George bago siya nakalapit. Nanginginig ako sa takot at nagulat ako nang kausapin ni George ang babae na tinawag niyang Judith. Sinisigawan niya ang babaeng tigilan na siya. Litong-lito ako dahil akala kong multo ang babae, ngunit isa pala itong tunay na tao na nakabihis lamang ng nakakatakot na damit. Dumating ang mga pulis at hinuli si Judith. Ipinaliwanag ni George na dati niyang kasintahan si Judith at malamang ay ito daw ang nagpadala ng mga liham para hindi matuloy ang aming kasal. Malamang din na siya daw ang naglason sa aking aso. Ayon kay George, naghiwalay sila ni Judith ilang buwan bago kami magkakilala. Saglit lang daw naging sila, ngunit naging mapanakal daw ito at nakikipag-away sa mga pinagseselosan nito. Nananakit din daw ito, kaya naman nakipaghiwalay siya at nilayuan na si Judith. Ilang taon ang makalipas at itinuloy na din namin ni George ang kasal. Kinilala namin muna maigi ang mga isa't isa at inilahad na namin ang aming mga nakaraan para hindi na kami magulat sa mga hahadlang pa sa amin. Nabalitaan din namin na nakakulong pa din sa mental hospital si Judith. Lubos ko lang na hindi maisip kung paano humantong sa pagkabaliw si Judith. Nagpanggap pa itong aking kapatid sa labas at balak nitong patayin ang aso ko para lang hindi matuloy ang kasal. Sa totoo lang, naaawa ako sa kanya dahil nagmahal lang naman siya. Sadyang mali lang na sobra-sobra ang kanyang gagawin, makuha lang ang kanyang iniibig. Naway maging leksyon ito na huwag tayong maging baliw sa pag-ibig na aabot sa puntong magpapanggap tayo at magbabanta ng sukob sa kasal.